Hallelujah! At bago po tayo magpatuloy sa ating mga pananalangin, at ngayon ito ay gabi ng pananalangin, bigyan natin ng isang pinakamahalaga ang salita ng Panginoon na kung saan ito po ay nagbibigay panariwa sa ating spiritual. Baga kapag tayo nakakarinig ng mga salita ng Diyos, ito ay unti-unti nabubuksan ang ating kaisipan. At ito po yung ating mga sandata. Ito po ang nagbibigay silbing lakas. Dito tayo huhugot ng lakas. Kung tayo nanghihina, pinapalakas tayo ng Panginoon sa kanyang mga salita. Sa bawat kapahayagan ng kanyang mga ginagamit ng mga anak ng Diyos. Kaya binibigay ko na po ang pagkakataon kay Brother Ian. Bago ko mag-umpisa ay tayo muna yung manalangin. Ama naming banal ng kapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa gabi ito, Lord God, na patuloy mo kaming sinamahan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya, Panginoon, na patuloy na aming nararamdaman at nararanasan, Panginoon, sa iyong tahanan ito, Lord God. Lord, ang idalangin, Panginoon, ngayong gabi, Lord, na patuloy mo kong samahan, Panginoon. Bigyan mo ko, Panginoon, ng wisdom, Panginoon, nang maihayag ng maayos, Panginoon, na iyong mabalal sa salita, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Patuloy mong samahan, Panginoon, hanggang sa matapos, Panginoon, na iyong gawain na ito, Lord God. Lord, sa iyo ko binabalik, Panginoon, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa Tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord God. Pagkasabi mo na sa iyong mga katabi, huwag kang matakot at mabalisa. Hallelujah. Huwag kang matakot at mabalisa. Ay kasama po natin ang Panginoon. Huwag kang matakot. Kung minsan wala kang pera, kung minsan wala kang makakain sa iyong tahanan, minsan niisip mo, wala kang trabaho, nababalisa ka, wala kang trabaho, natatakot ka, na magugutuman ka. Ngunit sabi ng Panginoon, hindi kita pababayaan, hindi kita pagkukulangin sa iyong pangangailangan. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Babasahin natin sa Hebrews 13, verse 5. Mangilan kayo sa pag-ibig sa salapi, magkasya kayo sa iyong tinatangkilik, sapagkat siya rin na nagsabi sa anumang paraan ay hindi kaya pagkukulangin sa anumang paraan, hindi ta pababayaan. Babasahin rin natin dito sa Mateo, dugtong natin, Mateo 6, verse 30. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukasan ay ginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos. Kayo pa kaya kay liit ng pananalig ninyo sa akin? 31. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa iyong kakainin, iinumin o darantin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat na ito. Alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na yung totoong pangangailangan natin. Gusto kong i-share sa inyo isang kwento ng maglula. Nung sila'y pumunta sa simbahan, sabi ng kanyang apo, La, sa tingin mo kaya, La, pinapakinggan yata ng Diyos o ibibigay kaya ng Diyos yung kanilang mga kahilingan? Ang sa dami-dami nila dyan, La, maibigay kaya ng Diyos yan? Sabi ng kanyang lola, Apo, sa dami-dami nating mga kahilingan, ngunit ang ibibigay ng Diyos sa atin ay yung totoong nagpapasaya sa atin. Yung totoong nagpapaligaya sa atin. Sabi ng kanyang apo, sabi ng kanyang lola, mamaya ay dadaan tayo sa mall, bibilihan kita ng laruan. Di ba masaya ka nun? Upo, lola, masaya po ako nun kapag binibilihan mo ko ng laruan. Di ba? Alam ko na masaya ka. Ganun din ang ating Panginoon. Alam na alam ng Diyos kung ano yung mga bagay na nagpapasaya sa atin. Kaya huwag kang matakot, huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Kasi yung takot kasi, karamihan, pag mayroong takot sa iyong puso, ito yung nagdadala sa atin na
na hindi tayo magtatagumpay sa buhay. Itong takot kasi yung, natatakot ka, mag-uumpisa ka ng sariling business mo. Yun na ngayon laging sinasabi, yung dumadaan kasi sa wall ko, sa Facebook, kaya nag-uumpisa talaga ako ng mag-business na lamang. Kasi dumadaan sa wall ko, sabi, huwag kang matakot na mag-umpisa ng sariling negosyo mo. Ang katatakutan mo, yung magtatrabaho ka ng 30 to 40 years sa ibang tao. Talagang nakakatakot yun. Yung nababasa ko yun, talagang tumataas yung balahibo ko. Dahil sabi ko, sa isip ko ay parang unti-unti ko na itong nararanasan. Buti na lamang 18 years lang ang nagtatrabaho at ngayon ay nagsasarili na ako. At hindi naman ako pinababayaan ng Panginoon. Binibigay ng Panginoon yung ng sobra-sobra ang aming mga pangangailangan sa aming mga tahanan. Minsan nga, maamis na lang ako sa ginawa ng Panginoon sa aming buhay na talagang kapag inumuna mo siya, ay talagang hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Sabi niya nga dito, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Kung wala kang bigas, dadagdagan ng bigas ng marami, bibigyan ka ng maraming bigas ng Panginoon. Kung wala kang ulam sa ngayon, bibigyan ka ng maraming ulam ng Panginoon. Kasi sabi niya, sa anumang paraan, hindi kita pagkukulangin, hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. Patuloy niya tayong sasamahan, patuloy niya tayong pagpapalain ng Panginoon at i-provide yung mga pangangailangan natin. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kaya sana naman sa ating mga buhay, huwag po natin ipagpapalit ang Panginoon kung mayroon nag-offer sa'yo ng malaking pera. Halimbawa, araw ng linggo. Alam ko siya kulito, ganit, yan noon eh. Kapag araw ng linggo, kapag may transaction niya, hindi yan umatin sa simbahan, pupunta yan sa mga transaction niya. Pero sa ngayon, inuuna niya na yung Panginoon. Dahil alam niya na ibibigay ng Panginoon lahat ng mga pangangailangan nila. Hallelujah. Patuloy nating unahin ng Panginoon. Huwag nating ipagpapalit yung mayroong mga offer na malalaki sa ibang tao. Huwag nating ipagpapalit kung mayroong, diba, sir, may transaction ngayon, huwag nating ipagpapalit ng Panginoon dahil naranasan ko rin po yan noon. Sabi, sir, meron tayong meeting ngayon. Sabi ko, pagkalooban ng Panginoon, ibibigay din yan ng Panginoon. Kaya hindi naman nangyari. Kung hindi ako nagsimba, wala din. Purihin ng Panginoon. Sabi niya, magkasya kayo sa iyong mga tinatangkilik. Kung namang meron na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa mga panahon na ito, dapat ay masiyahan tayo. Unang-una pa lamang, dapat din masaya na tayo kung meron tayong malakas sa pangangatawan. Maging masaya tayo, meron tayong kapayapaan. Meron tayong proteksyon ng Panginoon sa araw-araw, dapat masaya na tayo doon. Dahil hindi tayo pababayaan ng Panginoon, lahat ay kayang i-provide ng Panginoon para sa atin. Sa 31, sapagkat ang mga bagay na ito, ang kinahumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ang higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban at pagkaloob niya ang lahat ng mga kailangan ninyo. Sundin lamang po natin ang kalooban ng Panginoon at ibibigay ng Diyos ang ating mga pangangailangan. Dahil ang Panginoon ay tapat sa ating mga buhay. Ang Panginoon ay kailanman na hindi nagkulang sa ating mga buhay. Salamat sa mga salita ng Panginoon. Pangalawa po, huwag magpadaya. Huwag tayong magpadaya, magiging matalino tayo. Dapat mamili tayo sa mga tao na ating pakikisamahan, yung mga matalino. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 15, verse 33. Huwag kayong padaya, ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. Huwag tayong padaya. Magiging pantas tayo sa araw-araw. Halimbawa ko lang dito, yung isang prutas, di ba? Kapag yung bulok na isang prutas na makatabi ito sa isang hindi bulok na prutas ay magiging bulok na rin. Kaya huwag tayo magpadaya.
pakisamahan natin yung mga pantas ng mga tao, yung bang mga tao na malapit sa Panginoon, yung mga taong mayroong mga magandang pangarap sa buhay, yung walang ibang iniisip kundi para sa pamilya lamang. Yun yung pakisamahan natin. Magiging matalino tayo. Sa 3, hanapin ang tamang daan. Mateo chapter 7, 13 saka 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang duoy nagsisipasok, sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Sa ating buhay, marami tayong mga hinahanap. Una, asawa. Siyempre, kapag tayo nagkakaedad na, naghahanap natin ng gusto nating mapapangasawa. Trabaho. Marami naghahanap ng trabaho kung saan-saan. Pumupunta pa sa ibang bansa para magtrabaho. Lupa, marami naghahanap ng lupa. Kahit maraming lupa na, ay naghahanap pa rin. Marami naghahanap sa pira at mga kayamanan. Pero bibihira ang mga tao humahanap sa Diyos. Hindi nila naiintindihan, hindi nila nauunawaan na ang sikreto ng tagumpay sa buhay ay sa Panginoon natin matatagpuan. Kaya sa Kanya natin mararanasan yung totoong pagpapala. Sa Panginoon natin mararanasan yung kaginhawaan ng ating mga buhay. Sa totoo lang, ganito rin naman ako noon. Yung magsipasok sa, siyempre, nung una ay ayaw kong magiging Kristiyano kasi sabi nga nila, hindi daw masaya. Parang wala lang, boring daw. Kasi makipot nga eh. Pero kapag nakasanayan mo na, kapag totoo yung paglilingkod mo sa Panginoon, kapag sumusunod ka sa Kanya, dito mo pala matatagpuan yung tunay na kaligayahan sa paglilingkod sa Panginoon. Dito ko naranasan yung mga pagpapala na nagmumula sa Kanya, na noon ay hindi ko naman talaga pinapangarap. Talaga ngayon lamang alam ko na itong mga bagay na ito ay kuha ito sa pananalangin. Yung mangarap ka na magnegosyo ka. Kaya totoo ngayon sinasabi ni si Jojo, Sir Paul. Kaya sabi ko, gusto mag-decide na lang din ako ng magsarili. Kasi sila nga mga professional yan eh. Kahit saan din sila magtatrabaho, ay tatanggapin yan sila. Kahit saan din sila mag-a-apply, mabilis din sila matanggap kasi nakapagtapos yan sila. Pero talagang niloob yung puso nila sa Panginoon. Niloob yung kanilang damdamin. At talagang hindi na sila nagtatrabaho. Gusto na lang mag-full time sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko, gusto ko rin na ngayon ay gusto ko munang magtrabaho ng sarili ko. At alam ko na pagdating ng mga araw na makapag-umpisa na rin ng pinaplano natin na business, na talagang ito ay kuha din sa panalangin. Sabi ko kay Pastor, talagang kuha talaga ito sa panalangin kasi marami tayong business na gustong umpisahan, magbababuyan. Pagbaboy kasi ay maraming nakakaperwisyo sa mga kapitbahay, mabaho, malangaw. Yung manok naman, ganun din, malangaw din, mabaho. Kaya sabi ko, ito ay kuha sa panalangin. Mag-aalimango na lang, hindi pa mabaho, hindi maingay. At talagang pabor na pabor sa ating lugar na ito. Sabi ko, kahit 100 square meter lang, kaya na yung mga 2,000 alimango ilalagay natin. Kaya grabe si Lord magbigay ng wisdom sa kanyang mga anak. Hanapin natin ang tamang daan. Alam po natin na maraming tao
na gustong makapasok sa kaharian ng Diyos. Maraming tao na gustong makaakyat sa kaharian ng Panginoon. Ngunit dito pa lang sila sa lupa ay hindi sila gumagawa ng daan. Yung daan na kanilang tinatahak ay nasa maling daan. Hindi nila natatagpuan yung tamang daan, tamang direksyon ng kanilang mga buhay. Alam niyo, nung nakita ko yung picture, yung dumadaan din sa wall ko, yung mga tao ba na, yung pagdating, yung sila'y namatay na, pagdating sa langit, ay sinusunog sila. Nagmamakaawa sila na huwag silang, nakikita natin na nagliliyad yung apoy, nilalaglag sila doon. Parang sila, nagsisisi sila. At yung pumasok sa isip ko, siguro ay hindi sila nasaktan sa apoy, hindi sila nainitan, hindi sila natatakot na masunog. Ang pumasok sa isip ko na kung bakit gano'n ang kanilang ginagawa ay nagsisisi sila na dito sila sa lupa ay hindi nila pinasok yung tamang daan. Yung pinasok nilang daan yung puro kalayawan. O talagang marami yung pumapasok sa maling daan sa mga kalayawan. Kunti lang ang pumapasok sa tahanan ng Panginoon. Mas marami tayo nakikita sa sabungan kaysa sa simbahan. Hindi po kung kapapansin niyo. Alala ko tuloy yung pinto ng pinsan ko. Sabi niya, yung may simba kasi yung araw ng linggo. Alam naman natin, pag yung sabong kasi, sakto din nila sa araw ng linggo kasi maraming tao. Kung siya ay, yung kumpare niya ay nag-biblate, ganoon siya. Sabi niya, pre, magsabong ka ngayon? Oo, pre, magsabong ako. Sabi na, hindi ka magsimba ngayon, pre. Hindi, pre, hindi. Pag ganun niya, nasugatan yung dito niya. Sabi buti na, kung nagsimba siya, hindi sana siya masugat. Kung hindi siya nagsabong, talagang, sana siya. Giging maayos sana yung, pag-biblade niya, hindi siya nasusugatan. Kaya sa paglilingkod natin sa Panginoon, hanapin natin ang tamang daan. Hanapin natin yung tamang pintuan. Bagamat sa una, yung pintuan na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay napaka-iksi, napaka-kipot, napakaliit. Ngunit kapag naiintindihan natin yung kanyang mga salita, kapag naunawaan natin kung bakit tayo naglilingkod sa Kanya, kung naunawaan natin kung bakit tayo nagpupuri sa Kanya, ay unti-unting lumalaki, unti-unting lumuluwag at magiging sagana ang ating mga buhay. Sa una lang yan, talagang sa una lang mahirap, di ba? Yung pag-aasawa, minsan sa una lang din naman talaga yung mahirap. Kapag naumpisahan mo na, wala na rin. Sabi ko, sa pagninegosyo, alam ko, sa una lang medyo nangangapa ka pa, pero pagdating ng mga ilang buwan, ay talagang nagiging maayos na rin. Ganun din sa pagpasok natin sa makipot na daan, unang pasok mo ay makipot yan, pero unti-unting luluwag yan. At yun ang totoong tagumpay ng ating mga buhay, totoong tagumpay na makakasama natin ng Panginoon. Hallelujah. Pangapat po, ito pang last na ito, hindi ko na patatagalin. Manatili sa Panginoon. Napakasarap manatili sa Panginoon. Si Job, kung bakit siya nagtatagumpay sa kanyang buhay, bagamat dumaan siya sa sitwasyon, sa pinakapangit na sitwasyon ng kanyang buhay. Dumaan siya ng mga pagsubok na talagang grabe yung pagsubok na dinaanan niya. Sa panahon ngayon ay talagang wala na siguro taong makasubok pa ng ganon. Kung bakit siya nagtatagumpay sa buhay niya, ay nananatili siya. Nananatili siya sa Panginoon. Hindi niya dinadaw ng Panginoon. Hindi nawala yung kanyang pagtitiwala. Sa halip ay tinaasan niya pa yung kanyang pagtitiwala. Ginawa niya 100% ang kanyang pagtitiwala sa Panginoon. Kaya siya ay nagtatagumpay sa buhay dahil nananatili siya sa Panginoon. Babasahin natin sa 1:15. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang manatili sa akin at ako sa kanya. Ang siyang nagbubunga ng sagana
sapagkat wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Panginoon. Kaya kailangan talaga natin nakasama ang Panginoon sa araw-araw nating mga buhay. Patuloy natin siyang purihin. Patuloy natin siyang itaas sa ating mga buhay. Dahil sabi niya dito, ang manatili sa akin at ako sa Kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana. Purihin ng Panginoon sa Kanyang mga salita. Tayo magbubunga ng sagana kapag patuloy tayo manatili sa Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi tayo pagugutumin ng Panginoon. Basta patuloy lang tayo manatili sa Kanya. Kaya yun lamang po yung challenge ko ngayong gabi. Yung napag-aralan natin, unang-una, huwag kang matakot at mabalisa dahil kasama mo ang Panginoon. Huwag kang matakot dahil kasama mo ang Panginoon. Huwag kang matakot na wala kang sasaingin. Huwag kang matakot na wala kang ulam bukas. Huwag kang matakot, huwag kang mabalisa dahil kasama mo ang Panginoon. Sabi nga, ibon nga, pinapakain ng Panginoon, tayo pa kaya ng kanyang mga anak. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Huwag kang magpadaya. Huwag tayong magpadaya. Dapat marunong tayong mamili sa pakikisamahan natin. Doon tayo sasama sa mga taong pantas, sa mga taong matatalino. Huwag tayong magpadaya. Huwag tayong huwag tayong sumama sa mga taong masasama at sumisira ng magagandang ugali. Hanapin ang tamang daan. Hanapin natin ang tamang daan. Yung tamang daan ay sa Panginoon natin matatagpuan. Sa Panginoon natin matatagpuan yung tamang direksyon ng ating mga buhay. Sa Kanya natin matatagpuan. Pang-apat, manatili sa Panginoon. Manatili sa Panginoon kahit pa man tayo magkakaroon ng maraming pagsubok sa ating mga buhay. Kung meron mang mga bagay na hindi pa ibibigay sa atin ng Panginoon, manatili tayo sa Panginoon. Kung tayo man nakakaranas ng mga karamdaman, huwag tayong bibitaw sa Panginoon, sa halip patuloy pa tayong kumapit sa Kanya. Kung tayo man ay magkakaroon ng problema, huwag tayong bumitaw sa Panginoon dahil ang Lord ang magsusolve niyan. Bibigyan niya ng kaginhawaan yung ating mga buhay, ating mga problema, bibigyan niya ng kalutasan. Kaya maraming salamat sa salita ng Panginoon. Kaya tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, ngayong gabi, Panginoon, na patuloy kaming sinamahan, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon, dahil binibigyan mo ko ng katalinuhan, Panginoon, at may hayag, Panginoon, yung mga salita, Panginoon. Aking dalangin, Panginoon, na itong mga salita na ito, Lord God, ay tulungan mo, Panginoon, ang bawat isa na ito ay mamuhay sa puso at sa isip, Panginoon, na yung mga anak sa lugar na ito, Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa iyo. Binabalik, Panginoon, lahat ng papuri at pasasalamat sa tayong pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Thank you, Lord God.